isipin mo na nabubuhay ka sa mundo kung saan ang lahat ay may sariling dragon maliban sa iyo. Ang mga dragon na ito ay maaari lamang sakyan at kontrolin ng kanilang master. Hanggang sa magising mo ang isang misteryosong kapangyarihan upang kontrolin at pamunuan ang pinakamalakas na dragon. Kapag ang bata ay nag 7 years old na, pumapasok sila sa Albion Forest upang hanapin ang Mother of All Dragons. Ibibigay nito sa kanila ang markings kung saan magsisimulang isilang ang dragon na makakasama. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mahiwagang lugar kung saan may isang batang babae at isang lalaki, si Ash Blake, na nakahiga sa isang tambak ng mga ugat at tangkay. Si Ash, na wala ng braso at malapit ng mamatay, ay nilapitan ng isang giant mythical dragon na naging isang magandang babae. Tinawag siya ng dragon na babae na isang hangal, dahil sa kanyang pagsasakripisyo para sa isang hindi kilalang babae, at iniisip niyang malungkot makita siyang mamatay sa ganitong paraan. Naniniwala ang dragon na babae na nararapat si Ash sa higit pa kaysa mamatay sa ganoong kaawa-awang paraan, kaya't lumuhad siya sa tabi niya, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Ash, at ginamit ang isang uri ng mahiwagang kapangyarihan upang pagalingin siya, na nagpabalik sa kanyang braso. Ang bagong braso ni Ash ay nagsimulang magpakita ng tato na mukhang dragon, na magagamit niya sa hinaharap. Matapos makakuha ng bagong tato, nagising si Ash sa isang kama sa isang lugar. Bigla, isang magandang babae na may pink na buhok ang lumapit at hinalikan ang kanyang braso na may tato at pati na rin ang kanyang dibdib. Nagpakilala siya bilang isang diyosa na si Navi. Sinabi niya kay Ash na ito ang kanyang unang ritual at kinakailangang seremonya para sa kapangyarihan na malapit ng mabuhay sa mundong ito. Ngunit nalito si Ash at nagtanong kung bakit siya nasa ibabaw niya na walang saplot. Bago pa siya tuluyang mabendisyonan nito, bigla siyang nagising at inisip na panaginip lang ang lahat. Tumayo siya mula sa kama at pumasok sa paaralan tulad ng dati. Nag-aaral si Ash sa Sullivan Dragonar Academy, ang pinakasikat na paaralan ng dragon. Dito, itinuturo sa mga estudyante kung paano mag-alaga ng mga dragon. May isang babae doon na si Jessica, sinabi niya sa mga kaibigan niya na papalapit na ang festival. Pagdating ni Ash, tinawag siya ng ibang estudyante bilang problema ng paaralan at pinag-uusapan siya ng palihim dahil sa masamang reputasyon niya sa academy. Nagtaka sila kung paano siya nakapasok sa academy, narinig ito ni Ash at nagalit, subalit pinigilan siya ng kanyang kaibigan na si Raymond at sinabihan siyang kumalma. Sinabi ni Raymond na hindi na siya dapat magalit agad tulad ng dati. Sinabi naman ng isa pang estudyante na si Max na kailangan nilang matutong kumilos ng maayos dahil senior na sila. Sa klase, ipinaliwanag ng guro na makakatanggap silang lahat ng tato sa kanilang braso na tinatawag na star brand. Ang markang ito ay simbolo na sila ay estudyante na maaaring makipag-partner sa isang dragon at patunay na sila ay mga dragon breeders. Sinabi rin ng guro na bawat marka ay tiyak para sa bawat dragon, kaya hindi maaaring alagaan ng ibang riders ang dragon ng iba. Sa ganitong paraan, bawat isa sa kanila ay natatangi. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Raymond si Ash kung bakit siya lang ang nakakasakay sa mga dragon ng iba. Hindi niya maintindihan kung bakit si Ash lang ang exempted sa patakaran. Hindi rin alam ni Ash kung bakit siya ganito at gusto niyang malaman kung bakit mayroon siyang kapangyarihan na ito. Biglang dumating ang isang blonding babae na si Sylvia, isang prinsesa, na iniutos sa iba na lumayo sa kanyang daan. Nakita ito ni Raymond at sinabi na kahit maganda ang grado ni Sylvia, hindi siya nilalapitan ng ibang estudyante dahil sa pangit niyang ugali. Tinanong ni Ray si Ash kung sasali siya sa festival race, pero naalala ni Ash na wala siyang sariling dragon tulad ng iba. Habang nag-uusap sila, lumitaw si Rebecca, ang president ng third year sa paaralan. Minahal siya ng lahat dahil sa kanyang kagandahan, at gusto siya ni Ray. Sa training ground, hiniram ni Raymond ang kanyang dragon kay Ash para sa isang test fight sa klase. Nang magsimula ang test, pinakita ni Sylvia na isa siya sa pinakamagaling sa klase sa pagkontrol ng kanyang dragon. Si Ash naman ay nakaharap sa isang magaling na estudyante. Subalit, nang umiwas siya sa isang atake, aksidenteng tinamaan niya ang dragon ni Sylvia, kaya pinahinto ng guro ang klase. Lumapit si Sylvia kay Ash at sinampal siya. Ininsulto siya tungkol sa hindi pagkakaroon ng sariling dragon, at sinabi na baka patay na ang dragon na para sa kanya. Nagalit si Ash at gusto niyang lumaban, pero pinigilan siya ni Raymond. Sinabi ni Raymond kay Sylvia na humingi siya ng tawad kay Ash, at sinabi ni Sylvia na kung talunin siya ni Ash sa race, hihingi siya ng tawad.
Sa gabi, nanaginip ulit si Ash at binisita siya ni Navi sa panaginip. Sinabi ni Navi na gusto niyang suriin ang katawan ni Ash dahil siya ang may hawak ng kapangyarihan. Sinabi niya kay Ash na ito na ang huling gabi na magkasama sila bago siya magising. Kinabukasan, tinakpa ni Ash ang kanyang drug owner tato ng mahabang benda para walang makakita. Dumating sila sa race at bago magsimula, nagbigay ng speech si Rebecca, ang pangulo ng student council, na ang mananalo sa race ay makakadate siya. Si Sylvia ay nagbigay rin ng speech pero maikli lang at walang gaanong sinabi. Nagtaka ang ibang estudyante at sinabing walang damdamin si Sylvia at napaka-strict sa dragon tournaments. Nang magsimula ang race, tumakbo lahat kasama ang kanilang mga dragon. Si Ash at Sylvia, kahit magkaaway sa race, napansin ni Ash na hindi makausad si Sylvia dahil hinaharangan siya ng ibang babae na naiinggit sa prinsesa. Kaya, sinabi ni Ash na tutulungan niya si Sylvia kapalit ng gamit niya sa paa, at sumang-ayon ang babae. Gumamit si Ash ng dragon ni Raymond at lakas para itulak ang iba na nagdulot ng pagkakabagsak nila. Pagkatapos, lumipad palayo si Sylvia at sinabing hindi siya magpapadala ng kahit ano kay Ash at tinawag siyang marumi. Patuloy ang karera hanggang sa huminto si Ash para magpahinga ang dragon ni Raymond. Narinig ni Ash ang isang ingay sa kagubatan at nagpasya siyang tingnan ito. Nakita niya ang isang malaking airship at isang lalaki na may dalang sandata na lumapit sa kanya. Bigla, inatake siya ng isang hooded na babae na si Anna. Tinangka ni Ash na tumakas at sinabi niyang wala siyang ginawang mali, ngunit sinabi ni Anna na ang lahat sa Dragon Kingdom ay kaaway niya. Habang hinahabol siya, napalapit sila sa gilid ng bangin. Nang subukang atikihin siya ulit ni Anna, mabilis na umiwas si Ash. Bumagsak ang bahagi ng bangin, at muntik nang mahulog si Anna pero sinagip siya ni Ash. Ngunit, hinila siya ni Anna at nahulog si Ash. Habang nahuhulog, tinanong ni Ash kung bakit siya mabait sa iba at kung ito ba ang paraan ng kanyang kamatayan. Biglang nagliwanag ang kanyang tato na may asul na liwanag, at nakita niya ang itsura ng kanyang sariling dragon partner. Nang hawakan ni Ash ang dragon egg, nagising ang isang magandang babae na may pink na buhok. Nang makita niya ito ng malapitan, napagtanto niyang hindi ito dragon kundi isang tao. Nagtataka siya kung hindi ba tunay na dragon ang kanyang dragon. Napansin din niyang kamukha niya si Navi mula sa kanyang mga panaginip. Nang magising ang babae, sinaktan niya si Ash at tinanong niya kung bakit siya malakas. Sinabi niyang dragon siya at dapat lang na malakas. Inamin niyang siya ang partner ni Ash. Nang sabihin ni Ash na ituturing niya siya ng mabuti bilang kanyang amo, tinawanan siya ng babae at sinabing siya ang magiging amo ni Ash. Sa dorm, pinatulog niya si Ash sa sahig habang siya ang nasa kama. Sa gabi, kinagat siya ng babae. Nagtataka si Ash kung bakit siya ganito. Kinabukasan, dumating si Rebecca, ang pangulo ng mga estudyante, at sinabing narinig niya ang tungkol sa kakaibang dragon ni Ash. Nang makita nila ang dragon, nagtanong sila kung bakit walang damit ito. Sinabi ng dragon na hindi niya kailangan ng damit dahil dragon siya, hindi tao. Binigyan siya ni Rebecca ng damit at pinayuhan si Ash na mamili ng mga kailangan nito. Habang namimili, gusto ng dragon ang crepes imbes na karne. Binigyan siya ni Ash ng crepes, ngunit nag-collapse ang dragon. Buti na lang at dumaan si Sylvia kasama ang kanyang katulong at ipinaliwanag na ang crepes ay parang alak para sa mga dragon. Nagbigay sila ng lunas at nagpasalamat si Ash kay Sylvia. Humingi rin ng tawad si Sylvia sa mga sinabi niya dati tungkol sa dragon ni Ash. Pinangalanan ni Ash ang kanyang dragon na Echo, tulad ng naisip niya bago ito nabuo. Nang gawin niya ito, nagkonekta ang kanilang mga star brands. Nang magpaalam si Echo na pupunta sa restroom, nag-alala si Ash nang hindi ito bumalik agad. Pumasok siya sa banyo ng babae at nakita si Sylvia. Tinulungan siya ni Sylvia na hanapin si Echo. Lumabas na kanidnap si Echo ng isang doktor na gustong malaman ang tunay na kalikasan niya bilang dragon. Nang subukang iligtas ni Ash at Sylvia si Echo, inatake sila ng doktor. At, sa tulong ng kanilang koneksyon, nagising ang kapangyarihan ni Ash at nailigtas niya si Echo. At, nang hawakan niya si Echo, sinampal siya nito. Kinabukasan sa paaralan, nagulat si Ash nang malaman niyang si Angela ang kanilang bagong guro sa homeroom.
Nakaramdam ng matinding selos si Sylvia kay Ash, nagtataka kung bakit siya lang ang nakakasakay sa kahit anong dragon habang siya ay nakasakay lang sa kanyang tapat na kaibigan na si Lancelot. Nagpapasalamat siya kay Lancelot, ngunit umaasa siyang maging maestro siya balang araw. Dahil sa mga iniisip na ito, tinis ni Sylvia ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsakay sa ibang dragon, ngunit naging bayolente ang dragon, na ikinagulat ng ibang estudyante at ni Rebecca. Nagtaka si Ash kung bakit nag-take ng risk si Sylvia at sinabi ni Rebecca na dahil ito sa selos niya kay Ash. Sinubukan ni Rebecca na kalmayan ang galit na dragon. Pagkatapos ng gulo, nagtaka si Ash kung bakit seloso si Sylvia sa kanya kahit marami na siyang taglay. Napansin ni Echo ang mga taga-nayon na nagtitipon sa isang estatwa at tinalakay nila ang konsepto ng Archdragon skills. Binisita ni Anna ang kaharian at nagulat nang makita niyang buhay pa si Ash. Iniulat niya na kalmado ang Lautremont Royal Kingdom. Nagplano si Milgauss na atakihin ang syudad at nagpadala ng nabuhay na muli na dragon, ang Necromancia, para umatake sa syudad. Nang subukan ng mga estudyante na labanan ito, napagtanto nilang nabubulok at nagre-regenerate ang dragon. Nagulat si Sylvia at nahirapang lumaban habang si Echo ay natrap. Si Rebecca ang natira at naglunsad ng mga atake pero walang epekto. Hiniling ni Rebecca kay Ash na tiyakin ang kaligtasan ni Sylvia bilang prinsesa. Nang tumanggi si Sylvia, sinampal siya ni Ash para magising sa shock. Nilunok ng Necromancia si Echo at hiniling ni Ash kay Sylvia na tawagin ang kanyang dragon para iligtas si Echo. Tinawag ni Sylvia si Lancelot at nilabanan nila ang dragon. Sa loob ng lalamunan ng dragon, nakita ni Echo si Navi na nagpaliwanag ng kanyang nakaraang pakikisalamuha kay Ash. Nag-alok si Navi na gumawa ng arch para kay Ash kung makakalap si Echo ng kinakailangang shields. Gumawa si Echo ng Peking Arch para sa training, ginamit ito ni Ash para talunin ang dragon. Napagtanto ni Milgauss na nabigo ang kanilang plano at nagpasya silang umalis. Sinabi niyang hindi pa sila lubos na nabigo dahil mayroon silang parehong lalaki at babae. Pagkatapos ng insidente, kinilala ni Rebecca na hindi sapat ang kanilang seguridad. Inanyayahan niya sina Sylvia at Ash na sumali sa Student Council para palakasin ang depensa ng bansa. Sumang-ayon sila at sinimulan ni Rebecca ang seremonya ng kanilang pag-induct. Nagalit si Echo nang makita niyang nakikipag-usap si Ash kay Rebecca at sinampal siya dahil sa pagpapabeya sa kanya. Naalala ni Sylvia ang isang pangyayari noong bata pa siya. Sa edad na 7 taon, walang natanggap na dragon si Sylvia. Nagpasya siyang maghanap ng dragon sa kagubatan kung saan siya nasugatan at napagod. Nakatulog siya sa lupa na umiiyak at nakatagpo ng isang batang lalaki na nag-alok ng tulong. Hindi niya alam na ang batang lalaki ay si Ash. Nagtataka si Ash sa isang teddy bear sa kanyang kwarto, na hawak ni Sylvia noon. Hindi niya maalala kung saan niya ito nakita dati. Inanunsyo ni Rebecca ang mga bagong miyembro ng Student Council at nagbigay sila ng kanilang mga talumpati. Nagalit si Echo nang tumawa ang mga estudyante sa kanyang talumpati, ngunit pinakalma siya ni Ash. Natuklasan ni Ash na may bagong fan club na itinatag para sa kanya, ang Silver Knight Fan Club, na itinatag para sa tao na tumalo sa Necromancia Dragon. Tinanong ng leader ng club, si Jessica, kung sino ang Silver Knight, ngunit nanatiling tahimik si Ash at ang iba na nakakaalam ng kanyang lihim. Ipinaliwanag ni Jessica na hinahanap niya ang Silver Knight dahil naniniwala siyang nakatadhana siyang magpakasal dito, isang pahayag na ikinagulat ng ibang estudyante. Ibinunyag ni Rebecca na siya ang kapatid ni Jessica at ipinaliwanag na lagi nang naghahanap si Jessica ng paraan para maging noble. Iniisip niyang sa pamamagitan ng pagpakasal sa Silver Knight, makakamit niya ang katayuang noble sa kanilang kaharian. Pinayuhan ni Rebecca si Ash na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang Silver Knight kung ayaw niyang lapitan ni Jessica. Sa ibang bahagi ng syudad, nagpanggap si Anna bilang isang batang babae para maghanap ng impormasyon tungkol sa batang tumalo sa dragon, isang gawain na hindi niya masyadong gusto. Inanunsyo rin ni Rebecca na bibisita sa paaralan ang unang prinsesa na si Veronica, na binyansagang Iron Blood Valkyrie dahil sa kanyang tapang. Si Veronica ay ate ni Sylvia, ngunit natatakot si Sylvia sa pagdating niya dahil sa hindi magandang karanasan sa kanya. Isa sa mga alaala ni Sylvia ay nang hinagis ni Veronica ang isang dragon sa kanya at inasahan siyang lumaban. Nang dumating ang araw ng pagbisita ni Veronica,
nagkulong muna si Sylvia sa kanyang kwarto at tumangging lumabas. Ngunit naalala niya ang batang lalaki na tumulong sa kanya noon, at nagpasya siyang lumabas at harapin ang kanyang ate. Nang dumating si Veronica, tinanong niya ang kanyang kapatid at nang lumabas si Sylvia, sinubukan ni Veronica na saktan siya. Lumantad si Colette bilang impostor, ngunit alam ni Veronica na hindi magagawa ni Sylvia na lokohin siya. Tinawag ni Veronica si Sylvia at pinagalitan siya, sinabing wala siyang kakayahan bilang isang knight. Nang mapahiya si Sylvia, umiyak siya, at pinigilan ni Ash si Veronica sa kanyang pagtrato sa kapatid. Bago makalapit si Ash kay Veronica, hinarangan siya ng knight na si Glenn. Kinilala ni Veronica si Ash bilang Silver Knight na sumagip sa syudad. Ibinunyag na si Anna ay dating kasapi ng pamilyang Tantalo na si Shamara, na ngayon ay naglilingkod sa kanyang amo dahil iniligtas niya ang kanyang syudad mula kay Veronica. Nang marinig ni Shamara na nasa syudad si Veronica, pinaghandaan ng pamilya Tantalo na harapin siya, kahit na alam nilang mapanganib ito. Inilagay si Ash sa pangangalaga ng isang maid na si Prim para ihanda siya sa pag-join kay Veronica sa pool. Nag-usap sila ni Rebecca tungkol sa posibilidad na ang necromancia ay gawa ng Zephyros Empire, dahil sila lang ang kilala sa kanilang kakayahan sa engineering at agham. Bagamat hinala ni Veronica, kulang siya sa ebidensya para kontrahin ang Zephyros Empire, kaya't iniwan na niya ang ideyang ito. Sinabi niya kay Sylvia na dala niya ang isang panukalang kasal. Dahil na-execute ang kanilang kapatid na si Julius sa pagpatay ng isang dragon, walang tagapagmana sa trono. Pinayuhan ni Veronica si Sylvia na magpakasal at magkaroon ng anak na lalaki para maipagpatuloy ang kanilang lahi. Pinag-usapan ang tungkol kay Julius, bumalik ang mga alaala ni Sylvia tungkol sa kanyang kuya. Sinabi ni Veronica kay Sylvia na magpapakasal siya kay Glenn, isang kaibigan ni Julius at knight ni Veronica. Hindi ito nagustuhan ni Sylvia, ngunit alam niyang hindi siya makakalaban sa kanyang ate. Muling ipinagtanggol ni Ash si Sylvia dahil sa pagsasabi nito na ito ay walang silbi. Kinabukasan, sa isang kompetisyon, nakaharap ni Sylvia ang pinakamalakas na dragon ng paaralan, si Kuchuane, na pal ni Rebecca. Nasaktan si Sylvia at dinaluhan siya ni Ash. Dumating si Glenn na may mensahe mula kay Veronica na hindi dapat samahan ni Sylvia si Veronica sa susunod na araw, sa halip ay dapat siyang magdasal sa St. Valerie Temple. Hiningi ni Veronica kay Sylvia na mag-isip ng paraan para matulungan ang kanilang pamilya. Tinanong ni Sylvia si Glenn kung gusto niya siyang pakasalan, ngunit sinabi niyang gagawin niya kung anuman ang utos ni Veronica. Nang gabing iyon, nagplano sina Rebecca at ang ibang miyembro ng student council na samahan si Veronica kinabukasan. Sinabi ni Rebecca tungkol sa isang babaeng nagngangalang Avdaa na umatake kay Veronica at kung gaano ito kadelikado. Kinabukasan, nagpunta si Sylvia sa library at habang nagdarasal, narinig niya si Jessica na nagdarasal para mabuntis ng isang knight. Nagkaroon ng diskusyon sina Sylvia at Jessica nang dumating si Avdaa kasama ang kanyang dragon at mga mandirigma. Ipinakita ni Avdaa ang bomba na dala niya sa templo at ang kanyang balak na sirain ito. Hiniling ni Avdaa ang ulo ni Veronica bilang ganti. Tinanggihan ito ni Veronica at sinabing hindi siya sasuko sa terorista. Nagmungkahi si Jessica kay Sylvia na magpanggap siyang prinsesa para mailigtas si Sylvia. Nilapitan ni Jessica si Avdaa at nagpakilalang siya ang prinsesa. Tumanggi si Ash na hayaang bombahin ni Veronica ang templo at iminungkahi ni Veronica na makipagnegosasyon si Ash kay Avdaa habang gumagawa si Echo ng arch para sa kanyang depensa. Habang ginagawa ang plano, pumunta si Ash sa templo para kumbinsihin si Avdaa. Nakita rin si Anna na bihag sa templo. Kinilala ni Ash na hindi balak ni Avdaa na magdulot ng gulo, ang tunay niyang layunin ay hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Nang magingay ang bata kasama ni Anna, tinangka ni Avdaa na patayin si Anna. Hindi makapanood si Sylvia ng mamamatay habang naroon siya, kaya't lumabas siya at nagpakilalang siya ang prinsesa. Sumugod si Glenn sa templo at nagkaroon ng labanan. Sa huli, nanalo sila sa laban, ngunit napagtanto ni Jessica na si Ash ang Silver Knight at hiningi niya ito na siya'y buntisin, na tinanggihan ni Ash. Pagkatapos ng mga pangyayari, kinomfort ni Ash si Sylvia at inihatid siya sa kanyang kwarto sa kanyang likod, isang kilos na pamilyar kay Sylvia dahil ito rin ang ginawa ng batang lalaki na sumagip sa kanya sa kagubatan. Nang gabing iyon,
Sinubukan ni Jessica na abangan si Ash sa kanyang kwarto, ngunit pinaalis siya ni Ash dahil sa kanyang obsesyon. Dahil dito, tinanggal siya bilang presidente ng Silver Knight Club at sumali siya sa club ni Rebecca. Nakaharap din ni Ash si Avdaa sa kanilang paaralan. Sinabi ni Rebecca na si Avdaa ay pinadala ni Veronica para patibayin si Sylvia. 5 taon na ang nakalilipas, si Avdaa ay nagtatrabaho na para kay Veronica. Nang tanungin ni Ash ang tungkol sa motibo ni Avdaa, ibinunyag niya na hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Shamara, na hindi niya alam na siya na ngayon si Anna. Pagkatapos ng kanilang adventure, bumalik si Veronica sa kanyang syudad. Samantala, nakuha ni Anna ang trabaho sa kantin ng paaralan at nagtatrabaho doon bilang isang waiter. Nakaranas si Echo ng kakaibang panaginip kung saan nakaharap niya ang isang dragon na kahawig ng necromancia. Sa panaginip, sinakal siya ng dragon at tinawag siyang anak ni Evelyn. Dahil dito, hindi makapasok si Echo sa paaralan at nagpahinga sa bahay. Papunta sa paaralan, nakita ni Ash ang kanyang kaibigang si Raymond na nagbalita tungkol sa isang paparating na camp para sa napiling mga estudyante. Sa assembly, nang tawagin ang pangalan ni Lucas Serran, nagreklamo ang ibang estudyante. Nagtaka si Ash kung bakit hindi gusto ng iba si Lucas at tinanong niya si Raymond. Ipinaliwanag ni Raymond na si Lucas ay miyembro ng Student Council, kilala sa kanyang lakas at talento. Ang dahilan kung bakit ayaw ng iba na sumama siya sa camp ay dahil hindi siya pumasok sa paaralan sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng anunsyo, ibinunyag ni Rebecca na may karapatan siyang pumili ng isa pang estudyante para sa camp at pinili niya si Ash. Nagulat si Ash at tinanong siya kung bakit, lalo na dahil wala siyang tradisyonal na dragon na masasakyan tulad ng ibang estudyante. Sinabi ni Rebecca na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan at ang tulong ni Echo, at naniniwala siya na kailangan ni Ash ng karagdagang pagsasanay na maibibigay ng camp. Naputol ang kanilang usapan nang may natuklasang sunog sa kwarto ng estudyante na si Lucas. Nang puntahan ito ni Rebecca, natagpuan nilang natutulog si Lucas sa isang kabaong. Ibinunyag ni Rebecca na si Luca ay Anadia na may dragon partner na si Goven, ngunit sa nakalipas na 3 buwan, hindi siya makakonekta kay Goven. Kahit na tinanong ni Rebecca, sinabi ni Luca na walang pagbabago sa kanilang sitwasyon. Naawa sila sa kanya ngunit tila hindi nila matulungan ang kalagayan niya. Sinabi ni Rebecca kay Ash na ang problema ay naputol ang astral flow ni Goven kay Luca, kaya walang enerhiyang dumadaloy sa kanila. Samantala, patuloy na binabagabag si Echo ng kanyang paulit-ulit na panaginip, na nagdudulot sa kanya ng matinding stress. Sa huli, nagtiwala siya kay Ash tungkol sa nakakabahalang panaginip at sinikap ni Ash na aliwin siya. Sa isa pang pagkakataon, nakatagpo ni Ash si Luca sa Dragon Home kung saan sinubukan niyang kumonekta kay Goven. Ngunit, agresibo ang reaksyon ni Goven at tinaboy siya. Naawa si Ash kay Luca dahil naranasan din niyang hindi magkaroon ng partner. Upang matulungan si Luca na muling makakonekta sa kanyang dragon, kinonsulta ni Ash si Rebecca. Iminungkahi niya na subukan ni Ash na sakyan si Goven para malaman kung bakit ayaw nitong kumonekta kay Luca. Pumayag si Luca na subukan ito, ngunit muli siyang tinanggihan ni Goven, na nagdulot sa kanya ng malaking sakit. Habang pinapanood ni Echo ang pakikibaka ni Luca, tinulungan niya si Ash na ihanda ang kanyang arch at handa siyang harapin si Goven. Nang subukang kausapin ni Ash si Goven, inatake siya nito at nasira ang arch. Nagulat si Ash at naging panganib sa kanyang kaligtasan. Sinubukan ng ibang estudyante na iligtas si Ash, ngunit nang siya ay magising, naramdaman niyang nagkasala siya dahil hindi niya natulungan si Luca at Goven. Sinabi rin ni Rebecca na baka hindi makadalo si Luca sa training camp kung hindi niya makakonekta ang kanyang Dragon Pal. Mas determinado si Ash at humingi siya ng pahintulot kay Rebecca na pumasok sa hostel ng mga babae para kumbinsihin si Luca na subukang sakyan ulit si Goven. Sumang-ayon si Rebecca sa kondisyon na samahan siya ni Echo. Bagamat hindi komportable si Echo sa sitwasyon dahil hindi niya maintindihan ang pagiging passionate ng mga tao sa isa't isa, sumama siya kay Ash. Binisita ni na Ash at Echo si Luca at kinausap siya ni Ash. Nakumbinsi ni Ash si Luca na subukan ulit na kumonekta kay Goven. Samantala, dumating si Milgauss sa paaralan at nakipagkita kay Anna, na nagbigay sa kanya ng update sa kanyang investigasyon. Sinabi niya tungkol sa camp at plano niyang sumama bilang miyembro ng kantin ng paaralan.
Sinabi ni Milgauss na alam niya ang lokasyon ng camp, ang Lake Allens, at binigyan niya ng autoridad si Anna na sumama roon. Pagkatapos umalis ni Anna, nagsalita si Milgauss na nagulat siya na ang anak ni Evelyn ay muling nabuhay, hindi lang bilang dragon kundi bilang isang humanoid na dragon. Sa campsite, nagkaroon ng masayang araw ang mga estudyante kung saan nagsuot sila ng swimming suits. Nang gabi, lumayo si Ash sa grupo at nakatagpo niya si Luca na desperadong sinusubukang kumbinsihin si Gavin na payagan siyang sumakay dito. Nang tanggihan ulit siya ni Gavin, gumuho si Luca sa luha. Nagalit si Ash sa katigasan ni Gavin at hinamon ito na ipahayag ang tunay nitong damdamin. Nagpasya si Ash na sakyan si Gavin at subukang maunawaan ito, kahit na maaaring magdulot ito ng panganib sa kanya. Subalit, walang arch si Ash, kaya naging mahina siya at hinabol siya ni Gavin sa kagubatan. Pinanood ito ni Anna, hindi sigurado sa intensyon ni Ash. Sa huli, tinangka ni Ash na abutin si Gavin ngunit tinanggihan siya nito at bumagsak siya, nasaktan. Lumapit si Luca para tulungan si Ash, habang napansin ni Anna ang malubhang kalagayan ni Ash. Sa una, naramdaman niyang karapat-dapat ito kay Ash dahil sa ginawa niya sa kanyang amo. Naalala ni Anna na iniligtas siya ni Ash dati kahit may sama siya ng loob dito, kaya nagpasya siyang tulungan si Ash. Inutusan niya si Luca na humingi ng tulong pagkagising ni Ash, natagpuan niya ang sarili sa High Dragon Workshop kung saan ipinaliwanag ni Navi na dinala niya si Ash doon para mas maunawaan si Gavin. Ipinahayag ni Navi na si Gavin ay isang maliit na dragon, malakas ngunit mahina ang loob. Humingi si Gavin ng tawad kay Ash at sinabing ayaw niyang sakyan siya ng iba maliban kay Luca. Ibinunyag niya na ang pagkakahiwalay ng kanilang koneksyon ay dahil sa takot niya para sa kaligtasan ni Luca. Babala ni Navi na may 5 araw na lang si Gavin na mabubuhay dahil sa kakulangan ng enerhiya. Kung hindi maibabalik ni Luca ang kanilang astral flow, mamamatay si Gavin. Ibinahagi ni Ash ang impormasyong ito kay Luca, na determinadong iligtas si Gavin. Sa ibang lugar, natuklasan ni Angela ang isang bawal na aklat ng tipan na naglalaman ng kasaysayan ng kaharian. Pinag-usapan ng libro ang 2 prominenteng pamilya, ang Avalon at ang Dark family ng Nenya. Dumating si Milgauss na nagdulot ng gulo kay Angela. Inutusan din ni Milgauss si Anna na tapusin si Angela. Tinawag ni Milgauss si Angela na Angie, isang pangalan na ginagamit lang ni Prince Julius. May mental na pagtutunggali si Milgauss sa kanyang sarili at nagpasya na huwag patayin si Angela. Nagplano si Milgauss na magpakawala ng isa pang necromancia sa camp. Nagmamadali si Luca sa kanyang mga kaklase para magbigay ng mahalagang anunsyo na nawawala si Gavin. Ibinahagi ni Rebecca ang pinagmulan ng kanilang training camp, Willingham Melem. Napagtanto ng grupo na kailangan nilang hanapin si Gawain bago pa mahuli ang lahat. Iminungkahi ni Rebecca na kanselahin ang kanilang nakaplano na party para maghanap kay Gavin, ngunit sinabi ni Ash na mas mabuti kung magpapatuloy ang party habang tahimik na naghahanap ang student council members. Sa huli, napagpasyahan na si Rebecca ang dadalo sa party habang ang iba ay maghahanap. Nakatuklas sina Ash at Sylvia ng koneksyon patungo sa Willingham Melem kung saan nila inaakalang nandoon si Gavin. Natagpuan din nila si Angela na bihag doon, samantala, nagpakawala si Milgauss ng ilang necromancia sa party. Sa gitna ng kagipitan, nakiusap si Ash kay Echo na bumalik sa workshop at gumawa ng arch para sa kanya. Kahit naalala ni Echo na kakagaling lang ni Ash sa pinsala, pumayag siya. Habang papasok sila sa Mosem, tinuya ni Milgauss si Sylvia, sinabing kung si Veronica ang humarap sa kanya, mas magiging hamon ito. Lumaban si Ash kay Milgauss gamit ang kanyang knight armor, habang si Sylvia naman ay nakaharap kay Anna. Sa labanan, nalaman ni Ash na gumagamit si Milgauss ng artificial hand. Nanalo sina Arch at Sylvia sa kanilang mga laban at umamin si Milgauss na talo siya. Sinabing kailangan niyang baguhin ang kanyang opinyon sa lakas ni Sylvia dahil mas malakas na siya ngayon. Tumakas si Milgauss pagkatapos nakita nila ang kanilang mga kasamahan na patuloy na lumalaban sa necromancia, na nagdulot ng panghihinayang kay Luca dahil hindi niya matulungan ang mga ito. Ngunit, nagtipon siya ng lakas ng loob at nakiusap kay Gavin na bumalik, nangako na hindi na siya matatakot. Muling nagkonekta si Gavin kay Luca at magkasama silang sumakay kay Gavin.
Ginamit ni Luca ang Dragon Dance para talunin ang natitirang Necromancia at mailigtas ang kanyang mga kasamahan. Samantala, nakipagkita si Miles kay Clay, isang miyembro ng militar na noble ng Zero's Empire, at iniulat na hindi lubos na nabigo ang kanilang mga pag-atake. Nagpahayag si Clay ng kanyang pagnanais na makita ang pagbagsak ng Lautréamont Knight County at Chevron Kingdom sa paparating na Continental Congress. Bumalik ang mga estudyante sa kanilang paaralan at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa panahon ng pagdiriwang, nakatanggap sila ng liham mula sa hari na nag-aanyaya kay Sylvia na dumalo sa Continental Congress at hinihiling na isama niya sina Ash at Echo. Ang Continental Congress ay isang programa na ginaganap tuwing 5 taon sa 5 bansa sa kontinente ng especially Arda. Pagdating nila sa palasyo, humiling ang hari ng pulong kay Sylvia at iniwan niya sina Echo at Ash sa pangangalaga ni Prim. Dinala sila ni Prim sa tour ng syudad at ipinaliwanag ang tungkol sa mga magagandang lugar sa kabisera. Sa pulong ni Sylvia sa kanyang ama, nagulat siya sa kanyang imbitasyon sa prestihiyosong programa. Sinabi ng kanyang ama na si Veronica ang nagrekomenda sa kanya, na ikinagulat ni Sylvia dahil hindi sila malapit ni Veronica. Tinanong din ni Sylvia ang tungkol sa kamatayan ng kanyang kapatid na si Julius sa kanyang execution, ngunit kinumpirma ng hari ang pagkamatay ni Julius. Nang umalis si Sylvia sa kanyang ama, napansin niyang nagbago ang kanyang kilos sa kanyang tanong at napagtanto niyang nagsisinungaling ang kanyang ama. Kinausap ni Ash at Echo ang hari, na binigyan si Ash ng titulo bilang drag owner kahit walang tradisyonal na dragon si Ash. Nag-aalangan si Ash na tanggapin ang titulo, ngunit tiniyak ng hari na si Echo ay natatangi at hindi dapat husgahan sa karaniwang pamantayan. Sa hapunan, tinanong ni Sylvia ang kawalan ng hari ng Zeros sa Congress, at ipinaliwanag ng kanyang ama na dahil sa katandaan, nagpadala ang hari ng Zephyros ng kinatawan. Nakilala ni Miles si Anna at Klaus, at ipinakilala niya si Anna kay Klaus. Ibinunyag ni Klaus na unang nakilala niya si Milgauss 10 taon na ang nakalilipas nang mawala si Milgauss ng kanyang braso at katayuan bilang noble. Plano nila gamitin ang isang sistema para buhayin muli si Echo sa kanyang tunay na anyo bilang dragon at inatasan si Anna na kidnapin si Echo. Nang gabing iyon, nanaginip si Sylvia tungkol sa unang necromancia na umatake sa kanilang paaralan. Nang magising siya, nakonekte niya ang necromancia sa dragon ng kanyang kapatid. Nagpa siya si Sylvia na imbestigahan ang mga labi ng dragon ng kanyang kapatid at doon niya nakita si Veronica. Ibinunyag ni Sylvia ang kanyang hinala tungkol kay Julius. Napagtanto nila na nawawala ang abo ng bawat batang dragon, kasama na ang kay Merid. Nagmakaawa si Veronica kay Sylvia na huwag ipaalam sa iba ang impormasyong ito para maprotektahan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Sa paghahanda para sa Mask Festival, tinulungan ni Prim si Echo na magbihis, ngunit tinanggihan ni Echo ang bawat isa at humingi ng iba pa. Sinabi ni Prim kay Echo na hindi siya maaaring magmukhang tunay na tao at hindi siya maaaring makasama kay Ash dahil mag-aasawa si Ash at magkakaroon ng anak, at may iwan si Echo. Nagdulot ito ng kalungkutan kay Echo at tumakas siya na nasasaktan. Samantala, ibinahagi ni Sylvia kay Ash ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang kapatid na si Julius at ang papel ng kanyang ama sa kanyang eksekusyon. Inamin niyang hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon, ngunit gusto niyang malaman kung si Milgauss ba talaga ang kanyang kapatid. Pinayuhan siya ni Ash na huwag mag-alala at diretsahang tanungin si Milgauss. Nagpapasalamat si Sylvia sa kanyang payo at niyakap siya. Napansin nila na nawawala si Echo, nagsimula sina Prim at Ash na maghanap kay Echo. Sinabi ng isang tagapaglingkod ng palasyo kay Ash na dumalo sa festival habang hinahanap nila si Echo, at nagpunta si Ash sa festival na nag-aalala pa rin kay Echo. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Milgauss sa festival at hinarap ito. Nagtanong si Ash kay Milgauss tungkol sa kanyang presensya, at inangkin ni Milgauss na ito'y kaso ng mistaken identity. Dumating si Klaus at inihayag na siya ang kinatawan ng hari at si Milgauss ay naglilingkod sa kanya. Pinigilan ni Sylvia si Ash sa pagtatanong pa at humingi ng paumanhin kay Klaus kahit alam nilang pareho na nagsisinungaling siya. Pagkatapos sumayaw kasama si Ash, hiniling ni Milgauss na sumayaw si Sylvia kasama siya. Sinubukan ni Sylvia na tanungin si Milgauss para malaman kung siya ba talaga ang kanyang kapatid, ngunit iniwasan ni Milgauss ang kanyang mga tanong.
Pagkatapos ng sayaw, nagalit si Milgauss at sinabing hindi dapat magtanong habang sumasayaw. Ibinahagi ni Sylvia kay Ash na hindi niya nakuha ang malinaw na sagot, ngunit napansin niyang katulad ng sayaw ni Milgauss sa mga tao mula sa kanilang kaharian. Samantala, kanidnap si Echo ni Anna, at bumalik si Prim sa palasyo na umiiyak. Ipinahayag ni Prim kay Sylvia at Ash ang mga masasakit na salitang sinabi niya kay Echo, na naging dahilan para tumakas ito. Naglunsad sila ng paghahanap kay Echo, at hinala ni Sylvia na kung kasabwat nga si Milgauss kay Klaus, ang tanging posibleng lokasyon para sa pagkakabihag kay Echo ay sa airship ni Klaus. Sa airship, sinimulan ang eksperimento para ibunyag ang tunay na anyo ni Echo. Inilagay siya sa isang drum na puno ng tubig at binomba ng enerhiya para pilitin siyang magbago. Sumigaw si Echo na humihingi ng tulong, natatakot para sa kanyang buhay. Nang makita ng mga siyentipiko na hindi nagbabago si Echo, pinataas nila ang output ng enerhiya sa pinakamataas na antas. Humantong ito sa labis na pagbabago ni Echo na nagresulta sa kanyang pagiging isang ganap na babae. Nang mabasag ang eggshell, tumakbo ang mga maestros patungo sa kanya at yumuko bilang paggalang. Samantala, nakipagkita si Veronica kay Milgauss at kinausap siya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inalis ni Milgauss ang kanyang maskara at kinumpirma na siya nga si Julius. Ngunit inamin niya na bagaman katawan ni Julius ang kanyang ginagamit, ang espiritu na nasa loob niya ay si Merid, ang pal ni Julius. Inihayag niya na siya ang tunay na tagapagmana ng Dark Kingdom ng Nalia. Lumabas na si Echo ay reinkarnasyon ng prinsesa ng Avalon, habang si Merid, bilang tagapagmana ng Nenya, ay nagnanais na kontrolin ang county. Sa huli, naganap ang isang malaking labanan kung saan nagtagumpay si Ash. Nagising siya sa kanyang kama kasama ang kanyang mga kaibigan, na nagbalita sa kanya na tumungo ang espiritu ni Merid sa silangan. Nang matapos ang labanan, nagpahayag si Echo ng kanyang pagnanais na maging higit pa sa kaibigan o pal ni Ash, gusto niyang maging kanyang kasintahan, tinanggap ni Ash ang kanyang damdamin at nagselyado ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang halik. Sa wakas, inilunsad ni Abacha at ng iba pang knights ang isang raid sa barko ni Klaus, kung saan natuklasan nila si Anna at napagtanto ni Abacha na si Anna ay ang nawawala niyang kapatid na si Shamara.